Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 77. Binaba ni Gerald ang telepono. Sa halip na bumalik sa dormitoryo, dumiretso siya sa paaralan sa pagmamaneho. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang bagong damit na binili niya. Para kay Mila, maingat na nakabalot ang damit sa isang marangyang kahon. Plano ni Gerald na ibigay ito kay Mila nang magkaroon siya ng pagkakataon. Madali para sa kanya na harapin ang mga batang babae tulad nina Savia at Queen na palaging sinabi sa kanilang mga kaibigan na gusto nila ang pagtanggap ng mga regalo. Gayunpaman, pagdating kay Mila, hindi inisip ni Gerald na magandang ideya na gawin ito. Maaari rin itong maging hindi makabunga. Alinmang paraan, nag-usisa si Gerald tungkol sa kung sino ang nais ipakilala sa kanya ni Mila. Ngunit habang nakatayo si Gerald sa harap ng paaralan sa pagmamaneho, kinabahan siya nang makita ang eksena sa harapan niya. Nandoon si Mila, nakaupo sa isang mahabang bangko sa labas lamang ng paaralan sa pagmamaneho, nakaharap palayo kay Gerald. Ang nagpakaba kay Gerald ay ang lalaking nakaupo malapit sa tabi ni Mila. Bukod dito, hinawakan ni Mila ang braso ng lalaki, at mukhang mas malapit sila sa relasyon. Masaya silang nagkukwentuhan habang nakasandal sa isa't isa. Naramdaman ni Gerald na parang sumabog ang kanyang ulo. Ito ay masyadong marahas, masyadong bigla para sa kanya. Ang kanyang buong isipan ay tungkol sa iling. Nagka-boyfriend na ba si Mila? Nakaramdam ng panghihina ng loob si Gerald. Sa wakas ay natipon niya ang kanyang lakas ng loob na ituloy ang isang batang babae na gusto niya, at siya ay talagang isang napakabait na babae. Kahit napatungo siya doon, naging ligaw na ang isip ni Gerald. Ini-imagine niya kung ano ang magiging reaksyon ni Mila kapag binigyan niya ito ng regalo. Magugulat ba siya, o tatanggihan niya? Siya nang may paggalang matapos malaman ang damdamin sa kanya. Ano ang dapat kong gawin kung tatanggihan ako? Gayunpaman, 8% si Gerald na sigurado na tatanggapin ni Mila ang kanyang regalo. Gayunpaman, hindi kailanman inaasahan ni Gerald na makita kung ano ang nasa harap ng kanyang mga mata ngayon. Hoy, Gerald, nandito na tayo. Panipi, tulad ni Gerald na nakatayo doon ng blanko, kumaway si Mila sa kanya. Bakit hindi ka nagtunog kung nandito ka na, Gerald? Bakit? Nakatayo ka lang dyan. Hawak pa rin ni Mila ang braso ng lalaki. Nang kausapin si Gerald habang naglalakad palapit sa kanila. Ito ay, wala. Ang awkward naman ng tingin ni Gerald. Sa pagtingin sa lalaking katabi ni Mila, mahulaan niya na siya ay nasa edad nila, at mukhang gwapo at matalino siya na may mapatla na kutis. Nang nakatayo sa tabi ng lalaki, naramdaman ni Gerald na takot. Dahil ang suot nito ay masama ang katawan. Normal lang ito para sa isang magandang batang babae tulad ni Mila na may mga habulin. Gerald, ipakilala kita. Pinsan ko ito, si Kyle Smith. Kyle, ito si Gerald na sinasabi ko sa iyo. Panipi, naglakad si Mila papunta kay Gerald, magkasabay kasama si Kyle. Natigilan ulit si Gerald. Ho, pinsan niya si Mila. Magaan ang pakiramdam ng puso ni Gerald na para bang nabuhay na muli mula sa kamatayan. Siya ang sinasabi mo sa akin. Narinig ko na napakaswerte mong tumama ng jackpot, Gerald. Ngumiti si Kyle Smith. Gayunpaman, hindi maitago ng kanyang ngiti ang malas na tingin sa kanyang mga mata. Pag-isipan natin ito. Dumating siya upang talakayin ang ilang mga bagay sa kanyang pinsan. Pagkatapos, sinabi ng kanyang pinsan na nais niyang ipakilala sa kanya ang isang mabuting kaibigan. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kaibigan ay mabuting tao at nanalo siya ng jackpot kamakailan. Sa gayon, naisip ni Kyle na hindi masamang ideya na makilala ang isang bagong mayamang kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahan, dumating si Gerald upang salubungin siya sa isang shabby na damit. Sapat na sana siya. Siya ba ay isang burol? Hindi naman siya mukhang mayaman. Medyo nabigo si Kyle. Ako si Gerald. Magalang na tumanggaw sa kanya si Gerald at inilahad ang kamay para makipagkamayan. Sige po ate, nakilala ko na ang kaibigan mo. Kailangan kong bumalik sa universidad ngayon. Kaarawan ni Lola sa susunod na buwan, napagpasyahan natin na kung anong regalo ang ibibigay sa kanya. Kaya, panipi, hindi pinansin ni Kyle si Gerald,
inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa at mabilis na umalis matapos kausapin si Mila. Pumunta siya ngayon higit sa lahat upang talakayin ang kasalukuyang inihahanda nila para sa kanilang lola sa kanyang kaarawan. Kyle, ang bata mo. Nang makita ang kanyang malapit na pinsan na walang pakundangan kay Gerald, naiirita si Mila. Humihingi ako ng paumanhin para sa pag-uugali ng pinsan ko. Gerald, bibigyan ko siya ng mabuting pagsaway sa pagbalik ko. Panipi, humihingi ng paumanhin si Mila. Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 78. Inatras ni Gerald ang kanyang kamay at sinabi, mabuti na. Sa totoo lang, bagaman medyo naiinis si Gerald nang minaliit siya ni Kyle Smith, wala siyang magawa tungkol dito. Bakit? Dahil naramdaman ni Gerald na parang tumigil ang buong mundo. Nang napagkamalan siyang kasintahan ni Mila. At nang malaman niya na wala siya, ang ipoy-po ng emosyon ang nagawa niyang magalit sa kanya. Ay tama, Gerald. Ang magagandang sparkling na mata ni Mila ay tumingin kay Gerald. Na may pag-aalala, namumutla ka lang kanina. Ano ang nangyayari? Panipi, bagaman naging abala si Mila na ipakilala ang pinsan niya kay Gerald, naging mapagmasid pa rin siya upang muari ang mga pagbabago sa kanyang kalooban. Wala naman. Kaya lang akala ko boyfriend mo siya. Sagot ni Gerald na may nakangiting-ngiti. Paf, ano? Akala mo boyfriend ko ang pinsan ko? Haha, tumawa, nang malakas si Mila. Paano posible kahit na, sa totoo lang, hindi ako nakakuha ng anumang romantikong mga relasyon, marahil ay may mataas akong pamantayan pagdating sa pagpili ng kasintahan. Panipi, naupo si Mila, at ang kanyang sinabi ay nag-udyok sa interes ni Gerald. Anong pamantayan ang mayroon ka para sa iyong kasintahan? Pansamantalang tanong ni Gerald. Ang una kong nais na magkaroon ng kasintahan ko ay ang poise. Mayaman man siya o mahirap, dapat magkaroon siya ng magandang katahimikan. At ang pangalawang bagay ay hindi siya dapat magmukhang pangit kahit papaano. Pangatlo, dapat siyang magkaroon ng isang mabait na puso at tapat sa kanyang kapareha. Pang-apat, panipi, mayroon pang pang-apat na pamantayan. Panipi, sumasakit ang ulo ni Gerald. Halos hindi niya maipasa ang kalahati ng unang tatlo. Hindi siya tumingin pangit, at nakita niya ang kanyang sarili bilang isang mabait na tao. Tulad ng tungkol sa kanyang katahimikan, inamin ni Gerald na kahit siya mismo ang nag-isip na siya ay medyo mapurol. Bagaman hindi may kakaila na siya ay isang pangalawang henerasyon na mayaman, hindi siya nagpakita ng anumang kumpiyansa na maging isa pa man. Ito ang kanyang pinakamalaking kamalian. Mukhang hindi na siya makapanatili ng mababang profile. Napagpasyahan iyon ni Gerald sa kanyang puso. Samantala, plano ni Gerald na bigyan siya ng regalo, ngunit nagbago ang isip niya sa huli. Bagaman casual na sinabi sa kanya ni Mila tungkol sa kanyang pangarap na lalaki, iyon pa rin ang gusto niya. Dahil hindi pa natutupad ni Gerald ang lahat ng pamantayan, pusta siya na hindi madali para sa kanya na habulin siya. Magiging mas magandang ideya para sa kanila na maging magkaibigan muna, hindi na kailangang magmadali. Kaya, sa mga susunod na araw, habang dumadalaw sila sa kanilang mga aralin sa pagmamaneho, hindi ipinakita ni Gerald ang anumang balak sa kanya na nais na ituloy si Mila, at simpleng magkaibigan sila. Sa katunayan, medyo maayos ang kanilang pagsasama at nagsimula nang magbukas si Mila kay Gerald, na ibinabahagi ang lahat ng kanyang saloobin. Nagduda na rin si Gerald sa aksyong ginawa ni Mila sa pagsabi sa kanya ng mga katangiang dapat magkaroon ng kanyang pangarap na lalaki. Sinadya ba niyang sabihin sa kanya na pigilan siya sa paghabol sa kanya? Siya ba ay nagpapahiwatig na dapat silang manatiling mabuting kaibigan? Sinusubukan ba niyang tanggihan siya nang hindi nasasaktan ang damdamin? Hanggang sa araw na iyon kung kailan dapat silang magkasabay sa pagsubok sa pagmamaneho na nangyari ito. Napagkasunduan nilang bumalik sa unibersidad ng magkasama. Pagkatapos ng pagsubok, gayunpaman, matapos ang pagsubok ni Gerald, hindi niya makita si Mila kahit saan. Sinubukan siyang tawagan ni Gerald, ngunit pinatay ang kanyang telepono. Nagkaroon sila ng dalawang pagkakataong makapasa sa pagsubok. Kahit na kinailangan ni Mila na kumuha ng pagsubok ng dalawang
beses, hindi dapat siya tumagal ng ganito katagal. Sa sandaling iyon, nakita ni Gerald ang isang lalaki na nasa parehong grupo ni Mila na naglalakad palabas ng paaralan sa pagmamaneho. Na mukhang nalulungkot, lumapit agad sa kanya si Gerald. Oh, ang kagandahang iyon, hindi siya sumubok. Mukhang sa oras, na niyang siya ay makatanggap siya ng isang tawag at umalis na. Nagmamadali, panipi, si Mila ay isang magandang ginang. Mapapansin siya ng mga tao. Saan man siya magpunta, hindi naramdaman ni Gerald na kakaiba na mapapansin siya ng lalaking ito. Ngunit isang bagay na gamulo kay Gerald ay ang nangyari kay Mila. Bakit siya nagmamadali nang umalis nang hindi man lang siya nagpaalam, at pinatay na rin niya ang kanyang telepono? May nangyari bang masama sa kanya? Matapos ang labis na pagsasaalang-alang, nagpasya si Gerald na tumawag sa telepono kay Whitney. Bakit mo pinahahalagahan si Mila, Gerald? Naisip mo ba na maaari mo siyang ituloy sa sandaling maabot ang jackpot? Huwag mo nang isipin ito, ikaw na walang kwentang tao. Panipi, malinaw na naalala pa rin ni Whitney ang insidente sa Homeland Kitchen kung saan hindi binigay ng mukha ni Gerald. Galit na bomba niya kay Gerald kaagad pagkakuha niya ng tawag sa telepono. Alam mo ba kung nasan siya? Kung sasabihin mo sa akin ngayon, susuklian kita sa hinaharap. Bibigyan kita ng damit na bayenvieto. Mahinahon na sabi ni Gerald. Hindi niya binigay kay Mila ang damit na binili niya mula sa butik ni Elena. Ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataong magamit ito ng maayos. Kailangang malaman ni Gerald kung ano ang nangyari kay Mila. Pangunahin dahil umalis siya ng walang salita at nag-aalala siya tungkol sa kanya. Hindi dahil sa gusto niya ito. Gerald ay gagawin ng pareho para sa lahat ng isinasaalang-alang niya bilang mga kaibigan. Seryoso ka? Maaari mo bang kayang bayaran ang isang bayenvieto? Ang kanilang mga damit ay nagkakahalaga ng libo-libo. Sigaw ni Whitney. Siyempre, dadalhin ko ito sa iyo sa ilang sandali. Panipi, ayos, kung ganon. Dahil sa wakas alam mo kung paano mo ako harapin, sasabihin ko sa iyo. Bumantong hininga, natanggap ko ang balita tungkol sa pamilya ni Mila ngayon lang. Nabigo ang negosyo ng kanyang pamilya, at nasa bingit na ng bangkarote sila ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang bumalik. Panipi, ang lihim na mayamang tao kabanata 79. Bumibisita kami sa kanya mamaya. Magtag kasama kung gusto. Ibinaba ni Whitney ang tawag kaagad pagkatapos. Nagsisimula pa lamang isiwalat ni Gerald ang kanyang kapasidad sa pananalapi. Hanggang ngayon, wala pang ideya si Whitney kung magkano ang nasa kamay niya. Sa kadahilanang ito, hindi siya gaanong nangingibabaw kay Gerald. Ngayon kapag kausap siya, gayunpaman, tumingin pa rin siya sa kanya kahit na nanalo siya ng 2 milyong loterya. Siya ay isang nourish lamang. Paano siya may kukumpara sa labas at labas sa isang pangalawang henerasyon na mayaman tulad ni Victor? Nagpa siya si Gerald na huwag sumama sa kanila. Bukod, sinabi na ni Victor na ang kanyang sasakyan ay buong sinasakop. Sa makatuwid, binigyan lamang ni Whitney si Gerald ng address at sumakay si Gerald ng taxi doon pagkatapos bumili ng ilang mga prutas at regalo. Halos 2 linggo nang nakilala ni Gerald si Mila at tila maayos ang kanilang pagsasama. Sa kanya, siya ay tulad ni Noemi, isa sa matalik na kaibigan niyang babae. Hindi nabanggitin, mayroon siyang nararamdaman sa kanya. Sa makatuwid, kailangan niyang tulungan siya kapag nagkaproblema. Ang kanyang pamilya, huminto ang taxi sa labas ng pasukan ng Paradiseville. Nalaman ni Gerald na ang pamilya ni Mila ay isang maimpluwensya. Ang kanyang mga magulang ay nagpatakbo ng isang kumikitang kumpanya. Ang mga ito ay itinuturing na isang malaking pamilya, kasama ang lahat ng kanilang mga kamag-anak na kasangkot sa lahat ng uri ng mga negosyo. Sa oras na dumating si Gerald sa bahay ni Mila, ang mansyon ay puno na ng mga tao. Bukod sa matatanda ng kanilang pamilya, ang natitira ay mga kaibigan at kamag-aral ni Mila. Gerald, nandito ka. Luha at namula ang mga mata ni Mila. Nakaupo siya sa sofa, kausap si Whitney. Samantala, nagbibigay ng tulong ang mga magulang ni Whitney upang aliwin ang mga kamag-aral ni Mila. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi. Dahil sa mga hadlang sa kapital,
Walang sino man ang maaaring maging masaya sa sandaling ito. Kahit na kay Mila, mas maliwanag pa ito kay Mila kung ano ang totoong pagkakaibigan. Kapag sila ay mayaman, lahat ng uri ng mga tao ay nagtangkang lumapit sa kanila. Ngayon na sila ay mahirap, wala kahit isang tao ang bumisita. Ang mansyon na palaging naging buhay na buhay ay tahimik at patay na. Bukod sa mga kaibigan ni Mila, sino pa ang gugustang lumapit? Hindi alam ni Gerald kung ano ang sasabihin upang mapabuti ang pakiramdam ni Mila. Inilapag ang mga baniling prutas at binati ang kanyang mga magulang. Bakit siya narito? Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng isang mapanuya na boses. Isang gwapong lalaki ang magkasabay kasama ang isang magandang dalaga. Nginisya niya si Gerald, medyo mapanghamak, malinaw na tinukoy. Nang sinabi niya si Gerald, lumingon si Gerald at nakita si Kyle, pinsan ni Mila. Siya ay isang medyo mayabang. Ang pamilya ni Kyle ay nagmamay-ari din ng ilang mga negosyo. Kaya, natural lamang natutulungan nila ang pamilya ni Mila. Nag-ambag sila ng malaking pondo upang matulungan ang pamilya ni Mila, ngunit wala itong silbi. At dahil dito, hindi rin sila napakahusay. Sa ngayon, masama ang pakiramdam ni Kyle dahil nahihirapan din ang kanyang pamilya, ngunit nang makita niya ang mga mayamang kaibigan ng pinsan niya ngayon, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Marahil ay matulungan ng mga taong ito ang pamilya ng kanyang pinsan na mapagtagumpayan ang krisis na kinakaharap nila at makuha pa ang pondo ng kanyang pamilya. Sa ilalim ng mga pangyayari kung saan nagkakaroon siya ng masamang kalagayan, hindi magiging mas maganda ang pakiramdam ni Kyle kapag nakikita ang magarbong asno na nagwagi lamang sa isang loterya. Nakilala niya ang araw na iyon. Hindi siya magkakaroon ng maraming pera, at ang kanyang network ay hindi magagamit. Bakit siya napunta dito? Kyle, kaibigan siya ni Mila. Panoorin ang iyong saloobin. Sumbong ng nanay ni Mila. Tita, kilala mo ba kung sino si Gerald? Siya ay isang tanyag na tao. Sa Mayberry University, siya ay isang kakulangan hanggang sa kamakailan lamang. Matapos siya manalo ng isang loterya, nagsimula siyang magpakita sa iba't ibang paraan. Narinig ko pa na nagpadala siya ng kondom sa dati niyang kasintahan matapos siyang itapon. Kakaiba lang siya. Ngayon nasabik siyang mapalapit kay Mila. Hindi ako nangangahas na sabihin na wala siyang motibo. Pang-iinis na sabi ni Kyle. Marami sa mga kamag-aral ni Mila na nandoon ay tumingin ng masama kay Gerald. Mayroon bang ganoong mababang tao? Sa palagay ba niya, napakahusay niya pagkatapos manalo ng isang loterya? Panipi, talagang, maaari lamang siyang maituring na isang ignorant nouveau riche. Tingnan mo siya, hillbilly lang siya. Panipi, ang ilang mga batang babae ay tinakpan ang kanilang mga bibig at tumawa. Ang lihim na mayaman na tao. Kabanata 80. Manahimik ka, Kyle. Inihagis ni Mila ang unan sa kanyang mga kamay kay Kyle na galit na galit. Kalokohan. Oo, nanalo si Gerald ng isang loterya. Ngunit, naiinggit ka ba sa kanya? Panipi, narinig ang mga pangungutya na salita ni Kyle kay Gerald. Si Mila ay nagkasakit. Sinabi pa niya na binigyan ni Gerald ang kanyang dating kasintahan na kondom. Napakadiri lang iyon. Malinaw na, nilali niya si Gerald, hindi ba? Palaging iniisip ni Mila si Gerald bilang kanyang mabuting kaibigan. Ano ang ibig mong sabihin, sister? Sinasabi mo ba na nagsasalita ako ng kalokohan? Panipi, lalong kinutya siya ni Kyle habang tumatawa. Kung hindi ka naniniwala sa sinabi ko, maaari mong tanungin si Victor Wright, ang vice-presidente ng Unyon ng mga Mag-aaral, na siya rin ang kanyang course teammate. Kahit na si Whitney ay may alam tungkol dito. Talagang, nagpatakbo siya ng isang utos upang makuha ang dating kasintahan ng ilang kondom para lamang sa $10. Panipi, nakasimangot si Mila, at ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga magulang ni Mila at ng kanyang mga kaibigan ay nagbago ng lubos. Tila siya ay naging isang disenteng tao. Hindi ko inaasahan na siya ay magiging labis na nakakaawa alang-alang sa pera. Panipi, nakasusuklam. Lahat sila ay nagbulang-bulungan, hinuhusgahan siya. Huminga ng malalim si Gerald at sinulyapan si Victor na nanatili nang ina mula pa noong una. Alam na alam ito ni Victor,
At malamang siya ang taong nagsabi kay Kyle tungkol dito. Kabilang sa lahat sa kanila, bet ni Gerald na dapat siya ang pinaka. Kinamumuhian ni Victor. Nagtinging tanong si Mila kay Gerald, at tumango si Gerald. Oo, ginawa ko. Wala siyang pera noon. Kaya, malibang kumita ng ilang mga gastos sa pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga gawain. Para sa ibang mga tao, hindi inakala ni Gerald na nakakahiya ito. Nang gabing iyon, niloko siya ni Danny sa pagpapadala ng kondom. Kay Xavier, ito ay isang katotohanan, at hindi niya balak na itago pa rin ito. Gerald, ikaw. Nakatitig si Mila kay Gerald, nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Sa totoo lang, hindi pa naranasan ni Mila ang kahirapan, ngunit sa kanyang pag-iisip, naisip niya na ang isang tao ay ituring ang kanyang dignidad bilang isang bagay na mahalaga kahit gaano pa siya kahirap. Hindi niya inaasahan na may gagawing ganito si Gerald. Bukod dito, ipinagtatanggol niya si Gerald sa lahat ng oras na ito. Gulat na gulat si Mila na siya na mismo ang umamin ni Gerald. Kasabay nito, nininigas ng mukha ng mga magulang ni Mila ang pagkabalisa sa pagkabalita nila Kyle na nagsasabing si Gerald ay may nararamdaman sa kanilang anak na babae. Ang gulo. Ngayon, may inis na inis nang tumingin ang nanay ni Mila kay Gerald. Katok-katok. May kumatok sa pinto. Di nagtagal, isang binata ang lumitaw sa may pintuan. Pagkakita sa binatang ito, nagbago ang mukha ni Gerald. Bagaman, ito ay banayad, mukhang malazwa siya. Quinton. Quinton. Nagulat si Kyle, gayon din ang mga magulang ni Mila. Kapag nakita nila siya, ang kanilang mga mata ay nagniningning na may pag-asa. Tulad ng isang pato sa tubig. Hoy, hindi ba siya ang nagdruga ng sarili niyang madrasta ilang araw na ang nakakalipas? Oo, siya ay medyo isang pangit na tao. Gayunpaman, siya ay mayaman. Isa siya sa pinalaki ng Mayberry Commercial Street. May kontrata pa siya sa Grand Marshal Restaurant. Panipi. Ano ngayon? Sino sa mundong ito ang hindi pa nakakagawa ng mga masasamang bagay? Narinig ko na pagkatapos ng pangyayaring iyon, talagang natutunan ni Quinton ang kanyang aralin at nagbago para sa mas mahusay. Ang kanyang pagpayag na magbago ay hindi mabibili ng salapi. Panipi. Marami sa mga babaeng kaibigan ni Mila ang tumingin kay Quinton. Ang kanyang hindi magandang tingnan na nakaraan ay perpektong natatakpan ng kanyang kasalukuyang kinang, at nakakuha siya ng labis na paghanga mula sa mga magagandang batang babae. Naglakad si Quinton na may dalang isang bag. Wala kahit isang bakas ng kahihiyan mula sa mga nagdaang mga araw ang makikita sa kanyang mukha. Gayunpaman, nang dumaan siya sa isang tiyak na tao, natigilan siya. At umatras pa ng ilang hakbang. Napatingin sa taong iyon ng labis na pagtataka, tinanong niya. Habang namumutla ang mukha, Gerald, bakit ka nandito? Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.